Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga korte, mga prosecution service, di ba sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin namin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala naman nagsabi Wala pong ganun, Sen. Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, umiiral, nagpa-function lahat. Eh bakit mo dinala ron si Pangulong Duterte? Ang tinutukoy dito yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uhulihin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Di ba? Oo nga po. Ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Nais sa batas ito. Ano pangalan? PRRD Act. Eh, sino ang uusigin pa maliban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayang mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Sino nga sino makikinabang sa batas na yan? Yung pagkakahuli sa dating Pangulong Duterte. At pabalikin na siya rito. At sa Lunes. Pauuwiin na! Yun ang dating Pangulong Duterte. Yan ang Magandang hapon po sa ating lahat. Alam naman po ninyo, pagka Biyernes, talagang pinagsisikapan ko po na makarating at makasama sa ating programa dahil yun lamang po yung paraan para kahit papano ay nagkakaroon po kami ng pagkakataong magkarinigan tayo. Nakikita nyo kami, bagamat hindi namin kayo nakikita. Pero alam po namin, nandyan po kayo na sumusubaybay at talagang ayaw po ninyong pabayaan ang programang pinasimulan po ng inyong lingkod. Sa tulong na rin po ng 2 ginoong ito. Ayun, at least naman ko ngayon na itataguyod natin ito palatuntunang ito. At naghahanda na pala tayo. Ilang araw na lang ba? Magsusona na, no? Oo. Mga 2 linggo na lang pala. 2 linggo. Ngayon ay July 18 dyan eh. Natapat so, mga, ano na lang, 10 days. 28 no? Lunes. Yes. Ayun, no? Kayo ba, Sen, ayun, no? Ano ba ang hinihintay nyo sa SONA? Well, actually, ang hinihintay ko po ay yung mga dapat sabihin kasi State of the Nation Address, ipapahayag ng Pangulong Bongbong ang kalagayan ng ating bansa sa loob ng nakalipas na 3 taon. Bakit? Kinakailangan bang marinig nyo lang sa kanya? Hindi ba nyo alam kung anong kalagayan ng ating bansa? Well, at least may idea naman kami. May idea po kami. Doon, Sen, ay isa SONA rin kasi binabanggit ng Pangulo kung ano ang kanyang natatanaw eh. At kung paano tayo pupunta doon sa natatanaw niya. Mga policy statements. Ang pagkakaintindi ko, state of the nation. Opo, kalagayan, estado. So, pagka ganun, ang mas importante, ano ba lagay ng ating bansa ngayon? Walang kinalaman kung anong gagawin mo kasi kailangan yun munang kalagayan ng bansa natin. Ipakita mo. Kumbaga sa tao, tayo ba'y talagang maganda ang ating tayo ngayon? Yung katawan ba natin ay malusog na malusog, di ba? Opo. Wala ba tayong nararamdaman dyan kahit na katiting na arthritis lang o rayuma, ganyan? Kailangan kasi tingnan mo yung buong katawan ng tao. Tama po naman. Kaya nga kapag ikaw ay nagpa-check up ngayon, yung kabuuan, anong tawag doon? Meron tinatawag ngayon, buong katawan mo, titingnan eh. Opo. Di ba? Executive check-up. Executive check-up. Karami sa ini-MRI. Sa ngayon, may sinasabi pa nga sila, yung bansang Singapore daw, puntahan ngayon ng mga tao na talagang gustong makita talagang kalagayan ng kanyang pangangatawan, yung kalusugan. Opo. Magmula sa bumbunan kanya hanggang sa talampakan. Kailan ipapasok ka sa isang sa isang aparato. Na yung aparato na yun, titingnan ka. Makikita lahat. Ganun na SONA. Yun na nga. Ipakikita niya ngayon, anong kalagayan ng ating bansa. Diba? Diba? At kinakailangan, yung pagsasalita na yun, yung pag-uulat na yun, may kalakip na pagpapatibay. Opo. Diba? Hindi importante sa akin kung ano yung gagawin. Maraming nagsasabing, ganito naman ang daming development plans eh. Opo. Diba? 3-year development plan, 5 years
Wala namang masyadong Ang gusto ko malaman, pag sinabi mong State of the Nation Address, SONA. Opo. O, hindi sana, di ba? SONA. Nagiging sana ho eh. Kung sana, madali yun eh. Sana walang karamdaman ng ating bansa. Di ba? Opo. Sana ay nakakakain lahat ang tao. Wala sanang nagugutom. Di ba? Yun ang gustong marinig ng taong bayan at mapatibayan. Yun ang alam ko. Ewan ko sa yung dalawa. Ang punto nga nila ngayon kung yung walang gutom program ay talagang bubuhusan daw po ng pondo. Hindi tama yun. Pero yun, gagawin mo sa mga susunod na mga panahon. Ang sinasabi ko, yung kalagayan ng bansa ngayon, kinakailangan iulat mo na mabuti. Opo. Kumbaga sa ilarawan mo, ikwento mo, patibayan mo na ito po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Nako. Nagkano bang utang ng bansa mo ngayon? 17 trilyong piso. 17 trilyon. At mangungutang pa raw tayo ngayon, Sen, ha? Hindi, kaya ang gusto kong malaman, maipaliwanag mabuti, maipakita sa tao ang kabuuan ng kalagayan ng bansa mo. Kung kinakailangang isa-isahin mo, di ba? Yung mga sektor ng ating ekonomiya. Meron kang agriculture, meron kang transport. Di ba? Lahat gusto ko ipakita mo. Kung ba dapat dumaan ka talaga sa aparato, makita yung kabuuan ng pangkalusugan ng isang katawan ng tao. Ayun. Pure Foods Lunch and Meat. Pure Foods Lunch and Meat. Now in a square can. Deliciously meaty and juicy with flavors that hit right. Pure Foods Lunch and Meat. Deliciousness squared. Sayang naman ito, June 30 ang expiry. Opo. Edi pagka ginamit ko ng June 31, wala naman June 31 eh. Wala. Opo. Hanggang June 30. Edi, sakit pa yung loob ko magpa-check up. Pero kinakailangan eh. Nagpa-check up, executive check up. Then na-cover. Sige. Ito yung kaya sakit mo. Di ba? Opo. Ganito yung kakainin mo. Ganun na yan eh. Opo, may rekomendasyon yan. Opo Nagsisimula siya magsabi ng kakainin ko. Kasi po kanya, yung mga diabetic. Teka muna ka ako. Hindi mo ako diabetic o nga po pala, ano ba akong tinitingnan mo? Yun nga may sinasabi ko eh. Di ba? Bakit simula na salita mo, diabetic? Ako ba diabetic? Nakita ko yung report, hindi naman ako diabetic. Pinakakaba mo pa. Kumbaga kasi po, ganito po yung, ito po yung dietitian ito eh. Okay, Kung hindi po niyo may iwasan talaga ang baboy, Sinlaki lang po ng posporo kakainin niyo. Yung box ng posporo. Anong silaki? Kalahati ng posporo. Ganun pa. Ha? Tatakawin lang pala kayo. Magpalit na kayo ng doktor. Kaya natin iniexplika ng ganito. Importante, maintindihan ng tao. Ano ba yung SONA? Opo. Sabihin mo muna, ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa? Kailangan yung tunay na kalagayan. Kaya medyo may sakit ang kalagayan. Sabihin mo, sapagkat doon mo lang magagamot. Kung, di ba, kung itatago mo sa sarili mo, alam mong may sakit ka, pagkatapos magsisinungaling, hindi mo magagamot ang sarili mo. Opo. Kaya kailangan, magpakatapat tayo. Ito po ang kalagayan ng ating bansa. May problema tayo rito, may problema tayo rito, pero dito po medyo okay naman tayo. Yung mga kuko ng paa natin po ay matutulis po. Malulusog ang kuko natin. Kailangan lang pong gupitan. Ayan, Yun ang solusyon, ano? Yung ngipin po natin naagnas na po. Puro gilagid na lamang po tayo. Medyo mahirap po yun, di ba? May osteoporosis ka. Nako, so kinakailangan, huwag ka lang kumain ng ganito. Kinakailangan magpa-inject ka pa. Mamili ka, kanya, dalawang kaparaanan pagka osteoporosis. Kunyari yung backbone ng ating economy, agriculture, matindi. Nako po. So sabi ng doktor, boss, may osteoporosis. Ano po ang kailangan? Ito po, meron po kayong ano nang iniunom para ano yung mga buto? Calcium. Ito po, pampakalcium ito. Supplement. Opo. Ano ito? Twice a day po ito. Okay. Inom po kayo ng gatas. Pang calcium po yan.
ba't po kasi nawalan kayo ng... kasi po dahil sa hirap po ng buhay, hindi ka man lang makainom ng gatas. So kaya siguro, yun po ang na-harvest po ninyo. So, meron po kayong iinumin twice a day. Pero kailangan po suplementahan yan para po yung mga buto nyo lumaki ng konti, tumigas yan. Ayun. Okay. Mamili po kayo sa dalawang kaparaanan. Ito po, iinom pa rin kayo once a week for 3 years. Sasabihin niyo sa'yo. Pero para hindi naman kayo masyadong, meron namang injection, minsan lang, once every 6 months, mamili ka. Ayun. O ganyan talaga yung sona. Alam mo yung sakit. Alam mo kung saan ka malusog. Etong kalagayan natin, alam natin anong gagawin natin. So yun ang perspektiba natin, Jen. Ngayon daw po, ang kakulangan natin salapi, Sen. Kulang tayo ngayon sa pera sapagkat 6.7 trillion point something ang ating kinakailangang budget na sa 2026, 2027. Kaya ang ating mga perang nasa bangko na. Ayun na nga yung sinasabi natin May deficiency ka sa iron na kaya nga nagkaganyan. Bakit ka napunta dyan? Ano bang ginawa? Ba't ka napunta dyan? Ay sinasabi kasi na kung minom ka kahit gatas lang ng... na mayaman sa calcium. Wala kang iniinom, pinabayaan mo yung sarili mo. Tatanungin, ba't mo pinabayaan ang sarili mo? Ayun. Kulang tayo sa salapi. Kulang ka sa iron, di ba? Isa sa solusyon daw po dyan, Sen, para makakuha tayo ng malaki-laking pera, ay... i-tax natin. I-tax natin, pati yung mga pera nakatago daw po sa bangko. 20%, malaki-laki din daw makukolekta. Yung interest lang naman. Yun nga, yung interest. Non-time deposit. Magkano yun? Mga sa loob ng 3 taon, mga 6.25 billion? Yung computation natin kahapon. Yung gustong makolekta nila. Makolekta nila. Mga... kasi pinalalaki yung pilit yung budget natin. Opo. Itong budget natin ngayong taong ito, 2025, 6.325 trillion. O pagkatapos na SONA, ang pag-uusapan na naman yan, yung 2026, 6.7 blah blah blah. Yes po. Matlaki na. Ang tanong ngayon dito, bakit kasi pinipilit ninyong palaki ng budget? Wala naman kayong pagkukunan, di ba? Mangungutang tayo. So kung dito lang sa 6.325 trillion ang uutangin mo 1.5 trillion. Di ba? Ngayon, para lamang maitaguyod mo ang taong ito, sige. 1.5 trillion, hindi mo pinag-usapan natin. Ano yun? Katumbas ng 200 billion per month. Or 400 billion per day. Or 170 million per hour. Ang tanong, ba't kasi kinakailangan? Parang maliit na pamilya ka lang Magkano ba ang kita natin? Alam ba, tinanong ni Mrs. Subarjaga. Isang buwan. Si Jen naman kasi, tinanong, nakita yung budget ng asawa. Bakit ang budget natin 52,000 per month? Alam mo naman ang sweldo ko 5.2. Nasa... 5.2, 52. Ano ibig ko sabihin? Huwag kang mag-budget. Nang labis sa kinikita. Nang labis sa kinikita. Parang hindi naman makatwiran yun di ba? Opo. Ngayon, dinagdagan mo lalo. 6.7 trillion. So pagpalagay mo 15% yun ang GDP, kamo. Kinakailangan ng economy mo ay yumabong palagay mo siguro mga 39 trillion whatever. So kung ang projection mo, ang ating ekonomiya ay lalaki lang 4% next year. Hindi kaya yun Saan mo kukunin? Mangungutang ka na naman. Utang nga talaga. Pagkatapos yung inutang mo, ikukurap naman. Ayun lang. Yan ang pag-uusapan. Yan ang, kaya nga, hindi ko, madaling bang gawin? Madaling gumawa ng budget Madali naman kumuwenta niyan Pero kung hindi mo naman may pupundar talaga, mangungutang ka lang, hindi naman nakakabuti sa atin.
Nako, well, tignan natin. Sen, ano, mamaya, mayroon tayong mapag-uusapan pa ukol sa mga bagay na yan. Nabalitaan ba, Nelson? Ano ba yung sinasabing PRRD Act? Ito daw po isang batas. Panukala. Ito panukalang batas Ni Senador Amy Marcos. Oho. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan. Ano bang laman yan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa. Okay. Isang foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa dahig kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa kasi nga nadala si ganun ba? first time Oo. Wala ba ng batas sana nagbabawal sa ganun? Sabihin, Hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. kaya pala. Halimbawa, Oo. talaga bang meron siyang hinihain na ganyan? Meron po. Kasi, Opo. Oho. kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crimes. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun. Hindi lang tinupad Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Hindi ko naman alam kung tatapusin pa yun o hindi. Yun ang problema ng mga komisyon nag-iimbestiga Mag-iimbestiga ka. Pagkatapos, bigla na lamang iaatras o bigla na lamang mawawala. Hindi naman papaliwanag kung ano nangyari. Ayun na nga. Sa kamara ganun din. Oho. Kung minsan magtatanong ka, bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun Hindi nga, wala ba kayo paliliwanag? Baka naman sa Senado, boss, tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? Ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress. Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pang makikialam, hindi ka makikialam. Tatapusin ko yan. Dapat ganun. Para yung tao, maniwala, ganito ang pamamaraan. Opo. Hindi ko kinikriticize yung bill na yon. Bakit hindi ko pa nakita yon? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yon? Mawalang galang na kanino man. Nangyari kay PRRD lang yun Ilang daan taon bago maulit yun. Ang kailangan mag-ano ng batas yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutukoy dito yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uhulihin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan 9851, okay na yun Di ba? Di ba? Oo nga po. Ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Nais sa batas ito. Ano pangalan? PRRD Act. Sino ang uusigin pa maliban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayang mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Sino nga sino makikinabang sa batas na yan? Di ba ang batas national? Dapat maraming makinabang. Kung isa lang. Meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Ito sa para sa kabatiran ng ating mga kabayan. Kasi ito magiging laman ng ating Vox Populi. Yan ba? Opo. Para lang magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba itong pinag-uusapan namin? Naihain daw po kasi sa Senado
ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing krimen ang extraordinary rendition. Ito daw po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o tinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinumang sangkot sa ganitong mga hakbang. Iginiit po na labag sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa mga kaso ng extrajudicial killings, gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan. Umapila naman ang senadora sa Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapending na kaso na may kinalaman po sa pagkapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw pala, si Marcos po nasa kasalukuyan po nasa dahig kasama si BP Inday Sara Duterte. Ayon po sa pangalawang Pangulo, hiniling na ng kanyang ama sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang abogado na payagang makapasok si Marcos sa ICC premises. Ayon. Well, basically, Sen, Sana payagan siya. Bakit ka mo? Opo. Kasi hindi ako pinayagan eh. Ayun, oo. Tama. Oho. Para makapasok din ako, di ba? Ayun, kung meron ng nauna, di pagkasumulat pala, pwede. Hindi, pero yun munang PRRD Act. Oo. So yun daw ho pala, Sen, ang nilalaman. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851 Opo. na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya idetine nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas Opo. dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Okay. Ibig sabihin, inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Opo. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga prosecution service, di man sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin namin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala naman nagsabi Wala pong ganun, Sen. Opo. Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, Opo. umiiral, nagpa-function lahat. Bakit mo dinala ron si Pangulong Duterte? Aha. Ako, meron din akong resolusyon, dalawa eh. Opo. Oh. Siguro sa Lunes, kasi Sasabit siya pa lang po. pinanalyze ko pa lang eh. Opo. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon, na meron pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas Kung sino na to. man, Pero kung sino man yan. yung aking yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. Aha. So yun ang title nun. Ideklara natin na yung pagdidetine, pang-uusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. At Resolution ito, Sen. Resolution, hindi po ito panukalang batas. Resolution po ito. Opo. Resolution. Yan. Opo. Oo. Kasi nga may batas na eh. Ayan, opo. 1951 eh. Bakit pa makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. So, yun na nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. Yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik. Ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong may papile yun.
Kung ito po'y maipile at aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, Sen? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. O, di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. O, kahit kanino mang komite, dumapo yun. O, edi sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng, Senado, na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang tanong ko natin siguro dyan, kung paano napatunayan, nagsabi ng resolusyon ng Senado, inaprobahan. Aba, oo nga, no? Di ba mayroong mapaparusahan? Senado ito eh, di ba? Opo. Tsaka na yun, tsaka na natin tingnan. Gusto ko lang i-deklara. Okay. O kung na-deklara, o di ibig sabihin, illegal halimbawa, constitutional. O di tsaka natin balikan yung Sino Yung bang mga nag-implement, Sino bang gumawa nito? Sino bang nag-implement nito? Para maayos natin. Di ba? Kasi yan ang worry ng iba. Baka pag natuklasan yun, si Jack may mananagot doon. Kasi meron namang, di ba merong meron ng naunang pagdinig dyan. Wala yatang ending eh. Wala nga po, hindi natapos kasi nag-eleksyon na, Sen. Kaya nga, tapos na yung election. Parang walang gumagalaw eh. Para sa ganun, gusto kong itahi yun. Nasaan ba yung una? Pwede bang idugtong ko na ito, di ba? Opo. Well, ang kung di ako nagkakamali, yung sa di ba? Yung sa foreign relations, si Senadora Amy Marcos, tinatay. Nagkataon parang ibibigay sa akin ng foreign relations. Ayun, sinasabi ko. Para magkaalaman na kasi. Di ba? Dapat nga ituloy yun. Yun naman pala. Pero anyway, isangkot na natin ang ating mga kababayan. Teka, paano isasangkot ngayon? Magtatanong tayo, Sen. Pagaluin mo yung tatlo, ha? Huwag lamang yung isa. Ganun. Diniscuss mo yung pending panukalang batas. PRRD Act. Meron akong dalawang resolusyon. Diba? Lagumin mo ngayon. Yun, si Nelson. Hindi nagsasalita si Nelson. Si Nelson ngayon. Hirap namang lagumin yun na sige. Tatlo. Lagumin mo lang. Kasi yung ito isa, yung PRRD Act, tapos yung panukala na Deklarang unconstitutional. At pauwiin ang dating Pangulo. Lagumin mo nga. Maya-maya ng konti, bigyan kita ng 3 minutes. Kasi ang tatanong sana natin sa ating mga kababayan, dapat bang maaprubahan bilang batas yung PRRD Act? Ngayon, kung ang gusto nyo idugtong natin, yung dalawang resolusyon po ninyo, paano natin i-incorporate dito sa ating pangungusap, Nelson? Hindi kasi nga dinidiscuss natin. Na hindi naman wala naman tayong ginagawang anuman. Kaya mo lang yung panukalang batas lang yun eh. Kaya lang kung tatantyahin mo, sino bang makikinabang sa batas na yan? Di ba? Mukhang isang tao lang po. Sino ba ang pagsisikapan muli ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga hensyang pinangyarihan ng pagkakadakip kay Pangulong Duterte? Sino ba ang pagtityagaan pang ganun ang gagawin? Nga po naman. So kung wala, sino makikinabang sa batas na yan? Wala din kasi... So 1 in 100 years ka mo na lang. Halimbawa, in 100 years, meron na namang gano'n. Hindi natin alam kung ano yun. Doon pa lang makikinabang. Sa ngayon, halimbawa, batas na ngayon. Opo. Hindi makikinabang lang si Senator Bato. Kasi hindi na pakikinabangan ni dating Pangulong Duterte yun eh. Hindi na nga eh. Nandun na nga eh. So, ipagalimbawa natin. Naging batas ngayon, pinirmahan. Kani-kanina lang ni Pangulong Marcos sa halimbawa. Hindi pa natutuyo yung yung tinta. Pinapaareso si Bato ngayon. Kinabukasan ngayon. Gano? Galing ng Hong Kong. O hinuli. Diyan lang makikinabang si Senator Bato. Sino pa? Mukhang wala na nga akong maisip. Sino pang pagtityagaan? Sino pang gagawa ng war on drugs? Sino bang matapang ngayon na lalabanan niya ang droga?
Oho. Sapagkat siguro wala nang gagawa no, sa takot ng lahat ng gagawa ng mabuti, gagawin na aayusin para makinabang ang taong bayan. Pagkatapos mong gawin pala ito, ikukulong ka lang. Pagkatapos ang Sino termino- gagawa pa nun? Wala. Pagkatapos ang termino niya, target pala siya ng Kaya ganyan. nga, no? so sino ngayon ang makikinabang sa batas na yan? Di wala. Oho. Hindi ko naman kinikriticize. Kaya lang ang sinasabi ko, kung i-declare lang natin na ang Constitution na illegal ang pagkakatakip ng dating Pangulo, Oho. okay, baka merong makinabang. At lalong maraming makikinabang. Oho. Hindi ba? Oo nga. Wala nang mag-iisip niyan. Lahat ngayon ay siguro mag-iisip ng 2 beses muna bago niya gawin Bago yan. niya kung halimbawa may So preventive ngayon ito. Oho. Nako, Nason, okay na Oh, tayo? may 3 minutes ka na. Ala, 5 minutes yun eh. Napakahirap pagsama-sama. Ha? Ang haba. Oho. Oho. So, sabihin mo, alin po ang gusto nyo sa 3? Amo na lang. Ayan. Nasandante na, una, ideklarang Na magpinsang buo ka mo. unconstitutional yung pagkakahuli sa dating Pangulong At Duterte pabalikin na siya rito. at Lunes. Pauuwi na Yun ang dating Pangulong Duterte. Yan ang malaking istorya. Mayan, banner yan sa... banner yan. Kasi kinukulit kayo sa impeachment eh. Salamat din sa inyong dalawa sapagkat sinisinop ninyo ang ating mga taga-subaybay. Hindi nyo pinababayaan. Kaya naman ako papunta-punta rito, kahit manaka-naka lang. Dahil ikukontempt ko kayo kapag pinabayaan ninyo ang ating maliit na programa. Opo. Patawag tayo sa... Tayo naman, kung meron po tayong panahon, talagang pagsisikapan po natin na talagang makatugon sa ating obligasyon at pamalagian na rin po yung aming panalangin na sa bawat hapunan na inyong haharapin sa buhay ay palaging mapakasarap po ang inyong mga ulam. Ayun. Ayan.